puri ng Panginoon, gaya po ng dati, malawak na pag-aaral about spiritual warfare, and deliverance. Sana lahat ng Bible seminary, Bible school, meron itong subject na ito. Pero karamihan, wala nito eh. Pero hindi naman lahat, meron din. Praise God. So, pinag-aralan po natin, dami-dami natin tinalakay about the origin of demons, ano yung mga attacks ng mga demonyo, ano yung mga doorways or open doors na sinasamantala ng mga demonyo para makapasok, makapagbigay ng bondage at injury sa mga Kristiyano, or whether you're a Christian or not, under attack pa rin. Dahil kalaban talaga natin ang mga demonyo. Satan hate mankind, because God created mankind. God created man in His image after His likeness. Okay. So, praise God sa mga nakabalik na po at dire-diretso na po tayo. So, tinalakay din po natin yung at tinalakay natin yung hanggang ngayon, tama, tinapos natin yung doorways or entry points for demonic bondages or demonic attacks, Then, nandito na tayo sa tinatawag na spiritual weapons, our spiritual weapons. At dito sa spiritual weapons, natalakay natin ng weapon number 1, inuna natin yung the name of Jesus. Naku, napakahalaga po niyan. Kailangan maintindihan natin mabuti. Yung pangalan ni Jesus, the authority and power of the name of Jesus. Dahil kung hindi, naku, kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo dapat alamin ang authority and power of the name of Jesus. Sapagkat yan po ang pangalan na ibinigay sa atin ng ating Diyos na panghawakan, nasukat natin ikaligtas, Acts chapter 4 verse 12, at yan din pangalan na yan ang pinagagamit sa atin ng Panginoon so that we can destroy the works of the devil. Yan. Nag-moisture po yung kami at pinunasan ko lang. Okay, ang pangalan ni Jesus. So, yun ang weapon number 1 natin, the name of Jesus. And weapon number 2, kung gusto niyo pong maintindihan, yung mga babagong nakakapanood nito, kasi marami mga bagong nakakapanood nitong ating mga videos after this recorded video, Pag pinasa-pasa na, ang dami. Nalaman ko, pati yung mga kaibigan ko pang pastors, hindi nagsasabi nanonood pala, palagi nanonood, hindi ko na maalam. Kala ko tayo lang sabi ko, mabuti naman, salamat ka ako. Pastor John, lagi kong pinapanood yung mga, Bible study. Ganun ba? Hindi naman sila nagpaparamdam, pero mas okay na rin yan. Basta kasama natin sila. Maraming nanonood, yung iba, biglang madadatnan, ito na, nasa kalagitnaan tayo. So, kaya sabi ko po ito yung first time nyo na nakapasok o nakapanood itong video na ito, sundan nyo lang itong page namin na JCLG page at lahat kompleto dyan yung mga video na nakaraan, i-ano nyo lang, inyo lang tingnan, bisitahin nyo, pati yung mga nakaraan. So, natapos natin ang weapon number 1, the name of Jesus. Then, tinalakay natin weapon number 2, the Word of God, the Sword of the Spirit. Then, weapon number 3, the power of the blood of Jesus. The weapon number 3. Then, itong last Bible study natin, tinalakay natin ang weapon number 4, yung the power of praise and worship. Another weapon yan. Yung pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay spiritual weapon po natin. After ng weapon number 4, the power of praise and worship, eto na tayo ngayon. Weapon number 5. Okay.
Ang weapon number 5 natin, marami hindi nakakaalam din, na ito ay weapon. Akala natin basta ministeryo lang o ito lang yung calling natin, ba hindi, weapon ito. Once na tinawag ka dito sa ministerial gifts ito, considered you are God's mighty spiritual weapon against the powers of darkness, against the devil. So, ano itong weapon number 5 natin? The fivefold ministry gifts. Okay. Ano yung fivefold ministry gifts? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ngayon, maraming hindi naniniwala na nagpapatuloy pa hanggang ngayon ang ministry ng apostles and prophet. At itinira lang nila ay ministry ng evangelist, pastor, at saka teacher. Ay meron nga dito sa San Pablo, church walang pinaniniwala ang spirit, walang pinaniniwala ang ministerial gifts. Sa kanilang church, inalis lahat. Walang apostle, walang prophet, walang evangelist, walang pastor, walang teacher. Sabi niya, paano kayo nagkakaintindihan? Paano kayo nagkakatipon? Sinong nagpipreach? Kaming lahat, yung gusto magsalita. Naku po, delikado kayo na. Paano kung may umatin na Jehovah's Witnesses or INC or Christian Science, di pwede rin magsalita, malabo at saka malabo sa paglago ang church niyan. Kanya-kanya. Walang flow ng teachings. Kami po mga tagapagturo, merong flow ng teachings yan kaya meron kami mga series of lesson, inaantabayan namin Hindi kami basta kung anong maisip namin, itong gusto ko ituro. Hindi yung ganun Kundi tinitingnan namin yung spiritual growth ng mga nakikinig, spiritual growth ng mga believers. Kung ready na sila sa ganito teachings at kung ano yung nakarang teachings na kailangan pa nila maintindihan, i-expound pa, at kung ano yung continuation ng teachings na yun. Hindi basta banat ang banat kung anong maisipan na. Hindi po ganun yan. Series by series, pataas ng pataas, palalim ng palalim, palago ng palago, sa pamagitan ng mga teachings ng salita ng Panginoon. So, let us pray muna mga minamahal. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa patuloy na pag-aaral ng iyong salita. At sa gabi ito, dalangin po namin ang banal na Espiritu siya po magturo sa amin. Maintindihan namin ang malalalim na bagay at ang mga katotohanan ipinagkaloob mo sa body of Christ in these last days. At dalangin po namin maging malinaw, maging maliwanag sa amin ang kapahayagan mo sa iyong salita patungkol sa fivefold ministry gifts. Thank you, Father God. At sa gabi ito, we bind all demonic spirits, spirit of distraction, spirit of hindrances sa pakikinig ng salita. We bind them in the name of Jesus. We paralyze all demonic spirit of sickness and disease, and we declare healing and deliverance sa lahat ng mga nakikinig na salita ng Diyos. And Lord, salamat po sa pananampalataya na uusbong lalago sa aming puso by hearing the Word of God. At ngayong gabi, all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. So, ano itong fivefold ministry gifts? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, ito ba ay nagpapatuloy pa sa church? Sabi ng mga cessationists, hindi na. Sabi naman ng mga continuationists, oo, nagpapatuloy pa ito. At sa gabi ito, ay pakikita po natin na nagpapatuloy pa ito kasi continuationist ako. Ang mga continuationist po ay mga Pentecostal, charismatic, at yung mga third wave movement, yung mga evangelicals na naging open sa gifts and power of the Holy Spirit. Okay. Yun naman mga cessationists, karamihan nasa bahagi ng mga Protestant movement. Mga Yemelip, Methodist, Church of Christ, Baptist, Pero marami po sa mga kapatid natin, mga kapatid po natin yan, Pero marami sa kanila na namimit ako pagka nagtuturo kami sa mga seminars, mga dumadalo, mga Protestant, Methodist, Yemelip, Lutheran, iba-iba.
Iba na sila na sumasampalataya sila, naniniwala sila na sa mga gifts of the Spirit, sa power of the Holy Spirit. At ganito rin sa ating pag-aaral ng ministerial gifts. Okay. So ating tatalakayin ano ang fivefold ministry gifts at ito ba ay nagpapatuloy pa? Ano ang sinasabi ng Biblia? Bakit tayo naniniwala na ito ay continuous pa hanggang ngayon and even sa kahuli-huling bahagi ng church sa mundo, nagpapatuloy po ito, no? Okay. At kailan ito mawawala, yung fivefold ministry gifts? Alright. So, ano sinasabi ng Bible? Lagi sa Bible po tayo, madaling gumawa ng doktrina na, ay, wala na yan, wala na yan. Supporting scriptures, no? Ito na ituro sa amin, Kasi ganito. Babanat na opinion ang ipipresent. Hindi pwede ang opinion. Hindi pwede ang man's opinion. Ang kailangan po, ang sasagot ay scripture, ang Biblia. Okay. Ang Bible ang sasagot. Hindi pwede yung opinion na, kasi ganito, ganyan. Parang ano yan yung issue ng can women preach and be pastors? Yung issue ng women in ministry na ang babae raw hindi pwede maging pastor, hindi daw pwede mag-preach sa church. So, meron silang binabasihan na talata, pero kulang, ang nabasihan lang nila kung ano yung sinabi. Pero pag-aaralan mo, wag lang yung basta may nakita ka, nabasa ka, i-interpret mo na kagad, no? Kagaya nung issue na yon, women in ministry, nakainit na kagad, ang babae hindi pwede mag-preach. Ang babae hindi pwede maging pastor, maging leader. Sabi ko, God is not a woman hater. Si Deborah nga, isa sa mga 12 o 15 judges ng Israel, siya yung kaisa-isang babae, mightily ginamit siya ng Panginoon. Nanguna siya sa mga kalalakihan. Marami mga kabayan ginamit ng Panginoon sa Bible. Wala tayong talakayin na. So, pagbatayan lang, yung verse na yun. Hindi ka pwede mag-interpret, gumawa ng doctrine out of that one verse. Tingnan mo, ba't sinabi yun? Anong naging issue doon sa Corinth? Bakit sinabihan ni Paul, ang babae hindi pinihintuloy na magsalita sa church? Bakit? Ibig ba sabihin, nagawang kaagad nila doktrina yun na ang babae bawal mag-preach. Hindi yung patungkol sa preaching. At lalong hindi yung patungkol sa leadership ng babae. Yun ay patungkol sa maiingay na babae, mga illiterate na babae noong unang panahon. Sa Corinth, hindi pinag-aaral ang mga babae. At maging sa Israel noong unang panahon, mga lalaki lang ang pinapag-aaral sa eskwelahan, no? So, degraded ang mga kababaihan noong unang panahon, lalo na dito sa kultura ng Corinth, So, pag-aaral mo ito, napakaiingay ng mga babae, tanong tayo sa mga asawa nila. At ang location, pag-aaralan, tingnan ang location. Ano ba yung location nila? May balcony. Sa balcony, nandun mga babae. Sa ibaba, mga lock. Yan, ingay. Yan, mga babae. Sabi ni wives, hintayin nyo makauwi kayo sa inyong bahay at doon nyo tanong sa inyong mga asawa. Huwag dito. So, malabo yung argument na women in ministry or ang babae binabawal mag-preach, hindi yun. So, wala tayong time para talakayo. Isa lang sa mga isa. Ibig ko sabihin, pag nag-interpret ka ng Bible, kukonsider mo yung context, kukonsider mo yung nakapaligid ng mga verses mula dyan sa isang verse na binabasa mo, yung context. Iko-consider mo historical background, iko-consider mo yung kultura, iko-consider mo kung sinong kinakausap, iko-consider mo bakit sinabi yun, ano ang background, ba't sinabi yun? Ano ang problem noon? Ano ang nilulutas na issue? Bakit sinabi yun? Marami. Yung tinatawag na rules ng hermeneutics, rules on how to interpret the Bible, consider. So, ganyan i-apply natin. Sa gabi ito, ganyan din i-apply natin para makita natin kung ano sinasabi ng Bible. Kung ang fivefold ministry gifts, yung 5 ay nagpapatuloy pa ba hanggang ngayon? Okay. What is the fivefold ministry gifts? Okay. Basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 10 hanggang 13 sa NASB.
sabi ni Paul, he who descended is himself also he who ascended far above all the heavens so that he might fill all things. Sino daw yung umakyat at sino yung bumaba sa lupa at sino rin yung bumalik, umakyat sa langit. At nung siya umakyat sa langit ay pinustos niya ang lahat ng mga bagay that he might fill all things, na kinumpleto niya lahat ng mga bagay. At nung siya ay bumalik na sa langit, sino yon? Si Jesus Christ, ang ating Panginoon. After his death and resurrection, umakyat siya sa langit, umupo sa kanang Ama, at may ginawa siya. Nagbigay siya ng gifts, regalo sa body of Christ. Okay? Ituloy natin. And he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Okay. Yan po ang fivefold ministry gifts. Ngayon, gusto ko maintindihan nyo na ang nagbigay ng fivefold ministry gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, sa church, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Remember, we are serving one God, and in that one Godhead, there are three personalities or three divine persons. Sino-sino yun? God the Father, God the Son, Jesus, and God the Holy Spirit. Tatlong persona sa iisang Diyos. Okay? Hindi po tatlong Diyos sa isang persona. Mali po yan. Iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Ang Ama, si Jesus, ang Holy Spirit, they are one God. Okay? Si Jesus galing sa Ama, ang Holy Spirit galing sa Ama. Hindi sila pwedeng mag-away-away o magkontrahan. Iisa yung tatlo. Sila ang bumubuo sa iisang Diyos. Mula pa nang walang pasimula, magkakasama na ang tatlong persona na siyang bumubuo sa Godhead o sa iisang Diyos. Okay, marami pong scripture sa Bible that proves that we have one God with three divine personalities or three divine persons. Okay. Ngayon, ang nagbigay, sabi doon sa talarang binasa natin, may binigay na regalo si Jesus sa church. Yan yung fivefold ministry gifts. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ngayon, ang Ama, kung si Jesus may binigay na gifts, ganun din. Nauna na, merong ibinigay din regalo ang Ama. Ang Ama nga ang una nagbigay ng gift sa mundo. Niregaluhan ng Diyos Ama ang mundo, ang buong mundo, ng kaligtasan, salvation. Sino binigay ng Ama na kaligtasan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish, shall not go to hell, but shall have everlasting life. So, sabi, for God so loved the world that He gave. Inirigalo niya si Jesus bilang ating kaligtasan. So, kanina, nabanggit natin na si Jesus nagregalo, no? Kailan yon? After na ma-fulfill niya yung kanyang mission, no? At una na nagregalo ang Ama. Pangalawa ay si Jesus, no? John 3:16, iniregalo muna ng Ama si Jesus, pang buong mundo, no? Pangalawa, kumilo si Jesus, nagregalo naman siya sa body of Christ, sa church, pang church lang. Itong regalong ito. Hindi kagaya ng salvation pang buong mundo. No? Ang Calvinism naniniwala na ang salvation hindi para sa buong mundo. Naniniwala sila na si Jesus hindi namatay para sa lahat ng taong makasalanan. Abay,
That's not the Bible. Naniniwala sila na limited lang ang kamatayan ni Jesus. Oh my goodness, that is an insult sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. No? So, sa Bible, Jesus died for the whole world. Sa Bible, iniregalo ng Ama si Jesus para sa lahat, sa buong mundo. Napakaraming talata po niyan eh. No? 1 John chapter 2 verse 2 na ang atonement ni Jesus, ang pampalubag loob, His propitiation, His atonement, the atonement of Jesus is not only for us, sabi ni Apostle John, but even also for the whole world. See? At sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 o verse 10, si Jesus Christ o ang ating Diyos, siya ang Savior of the world. At lalong higit na, siya ang tagapagligtas ng buong mundo at lalong higit na ng mga mananampalataya. So salvation is for the whole world. Sabi ng mga Calvinists, bakit hindi lahat ay ligtas kung for the whole world? Kasi maliwanag naman sinabi in John 3:16, whoever believes. Ang tanong, lahat ba'y sumasampalataya sa mundo? Minsan nga, kahit iduldul mo na, isubo mo na yung gospel sa kanila eh. Ayaw, tinatanggihan eh. Rejecting the Lord Jesus Christ. Paano sila maliligtas? Sila mismo, tinatanggihan nila. Ang Diyos naman, hindi namimilit. God is a gentle God is a gentle person. No? At kung ayaw mo sa Diyos, di ka pipilitin ng Panginoon. No? So, ano pa sabi? Jesus died for the whole world. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. No? Yes, ang daming talata. No? Because, why? Because it is God's desire that all people be saved. Okay, pangbuong mundo talaga. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Saan yun? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Kita nyo. So, huwag nyo kontrahin yan. Bible yan, pag kinontrol niyo yan, Word of God na kinokontrol niyo. So, ang regalo ng Ama ay salvation, si Jesus. Ang regalo ni Jesus, fivefold ministry gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, at exclusive yun sa church lang. Hindi for unbelievers. Okay? Ngayon, ano ang kaloob ng Holy Spirit? Merong kaloob ang Holy Spirit. No? At ito'y matatagpuan. Nababasa natin sa 1 Corinthians chapter 12, chapter 13 and 14. Ano yun? The 9 gifts of the Spirit are gifts of the Holy Spirit. Ang Ama may binigay for the whole world, salvation, si Jesus. Si Jesus may binigay exclusive para sa church lang, the fivefold ministry gifts. No? At nung ito'y nasa church na, kanya-kanya na ng mandate yan. At inutusan ng Panginoon na sila go into all the world. No? So, sila, binigay ng Diyos sa church, no? Para palaguin ng church. Then, in-expand ang ministry, hindi lang sa church, kundi even for the whole world. To evangelize the whole world. No? So, una-una, para sa church, no? Exclusive para sa church. At pag malago ang church, no? Nakadevelop pa ng maraming nagpa-function sa calling na yan. Then go to the world. No? Open our salvation sa buong mundo. No? Binasa naman natin kanina no? Yung purpose ng fivefold ministry gifts. No? Mamaya, babalikan natin. Ngayon, yung gifts of the Holy Spirit ay exclusive sa church lang. Hindi pwedeng ibigay sa mga hindi pa mananampalataya. Ano-ano yung 9 gifts of the Spirit? Gift of prophecy, speak in tongues, gift of tongues, interpretation of tongues, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, gift of faith, gifts of healings, and workings of miracles. No? Tatlong vocal gifts, gift of utterance, tatlo ring revelatory gifts, no? At tatlong power gifts.
Ano yung gift of utterance? Prophecy, speaking tongues, interpretation of tongues. Ano yung gift of revelation or revelatory gifts? Word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the spirits. Ano yung power gifts? Gift of faith, gifts of healings, and workings of miracles. Lahat ng 9 gifts na yan, nag-ooperate pa sa church hanggang ngayon kasi regalo yan ng Holy Spirit sa church, sa body of Christ. Ngayon, alam nyo ba na, eto, balikan natin. Ano ang purpose ng fivefold ministry gifts, no? Kasi sabi nung iba, wala na yang apostles and prophets, ang natitira na evangelist, pastor, teacher. Bakit? Kasi sabi sa Ephesians chapter 2 verse 20, ang church, basahin nga po natin sa Ephesians chapter 2 verse 20, having been built on the foundation of the apostles and prophets, ang church ay na-built daw sa pundasyon ng mga apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Yan ang kanilang ginagamit na talata to prove na tapos na ang ministry ng apostles and prophets sa church. And that is very wrong, 100% hindi tama. Bakit? Okay. Kahit saan mo idaan, kahit sa logic, kahit sa Bible, hindi papasa yun. Bakit? Okay. Kasi, totoo naman, na ang apostle prophet, sila nag-set ng foundation sa church. Yes. Yun, kaya lang, ang tanong ko sa kanila, sa mga cessationists na hindi naniniwala na mayroon pang apostles and prophet in these last days, tanong ko, sabi nyo, yan ay foundation. Yes. At sabi nila, yes, foundation. Kaya, naitayo ng pundasyon, hindi na kailangan ang apostle at prophet. Sabi ko, daanin muna natin. Sa logic ay ganito. No? Pagka ba may tayong pundasyon, practical lang, no? May tayong pundasyon, ang bahay o building. Matapos nung naitayo na yung pundasyon, no? At naitayo na rin yung building, nakatayo na. Matapos na establish yung building kasi naitayo na ang pundasyon, tatanggalin mo ba yung pundasyon? Common sense lang. Tatanggalin mo yung pundasyon, di gumuho yung building. No? Guguho yung building. Kasi sabi ng Bible, apostles and prophets ay sila yung foundation o nag-set ng foundation sa church. At sinasabi niyo na foundation sila, kaya nag-set ng foundation, hindi na kailangan. Sa lahat na tinatayong bahay, hindi inaalis ang foundation. So, sa ministerial gifts, ganun din. Yung relationship ng fivefold ministry gifts sa body of Christ, hindi mo pwedeng pagtatanggalin yung fivefold ministry gifts sapagkat yan ay permanent na regalo ni Jesus sa body of Christ. Bakit mo tatanggalin? Ano? Sino ka para tanggalin? Mas marunong ka pa sa salita ng Diyos. May purpose kaya binigay yan ni Jesus sa body of Christ. Anong purpose? Balikan natin Ephesians chapter 4 verse 10 hanggang 13. Kaya sabi ko sa inyo, babalik tayo sa salita. Hindi pwede yung opinion lang Opinion yung ginagamit niya Okay. And He gave some as apostles, some prophets, and some evangelists, some pastors and teachers. Anong reason? Anong purpose? For the equipping of the saints, for the work of ministry. Sa panahon ba natin ngayon, kailangan pang equipping ng mga banal, ng mga Kristiyano para sa ministeryo na gagampanan nila? Kailangan pa ba? Ano sagot? Yes. Pangalawa, for the building up of the body of Christ. Ngayon sa panahon natin ngayon, kailangan ba na lumago ang body of Christ? Lumago sa karunungan, sa kaalaman, sa pananampalataya, sa spiritual na kalaguan. Kailangan pa ba? Absolutely yes. No? So, puro yes ang sagot. Pangatlo, until we all attain to the unity of the faith. Hanggang sa abutin natin yung pagkakaisa sa pananampalataya. Ang tanong, nagkaisa-isa na ba ang mga churches ngayon? Sa doktrina na, hindi pa magkaisa No? Unified na ba tayo lahat sa dami natin?
Hindi pa. So, ibig sabihin, kung kailangan pa ang church ay ma-equip, maturuan, napalakas, no? Para sa ministry na gagapain nila, kailangan ang fivefold ministry gifts. Kung kailangan ang church ay lumago, the body of Christ, kailangan fivefold ministry gifts. Kung kailangan natin ang magkaisa sa pananampalataya, kailangan ng fivefold ministry gifts. Kaya nga hindi magkaisa-isa, nagkakagulo-gulo eh. Inalis niyo yung apostles and prophets eh. No? At panguli, and of the knowledge of the Son of God, to a mature man. Kailangan pa ba na ang body of Christ ay mag-mature spiritually? No? Lumago sa karunungan, kaalaman ng Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Kailangan ba natin mag-mature spiritually? Yes. So, anong kailangan? The fivefold ministry gifts. At sabi dito, hanggang sa abutin daw natin ang stature which belongs to the fullness of Christ. Abay, ang sukatan pala ang kalaguan ng Panginoong Hesus eh. Naabot na ba natin yung kalaguan, the fullness of the stature of Christ? Abay, hindi pa. At hanggang sa mag-rapture, aabot-abutin pa natin yung fullness of the stature of Christ. Walang katapusang pag-abot natin. So, ibig sabihin, walang katapusan pa rin na magtuturo, magtitrain ang mga apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher na mga manampalataya na magpa-function sa kanilang mga calling. At pagkatapos na maturuan sila, nagumanap sa kanilang calling, go into all the world. Abutin natin ang sanlibutan. See? So itong fivefold ministry gifts, bigay ng Panginoon sa church para magamit sa sanlibutan. Kailangan pa ba ng sanlibutan? Ang mga mangangaral, ang fivefold ministry gifts, abay kailangan. Hindi pa natatapos ang evangelism natin hanggang sa rapture of the church na yan. So, ibig sabihin, hindi pa nagra-rapture, kailangan pa ang fivefold ministry gifts. Ano pa sinasabi ng Bible about fivefold ministry gift? Meron pa ba talata na nagsasabi na nag-exist pa sa body of Christ? Sure, marami. Kukuha lang tayo ng dalawa. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. So, ang mga kaloob daw, ang mga kaloob at ang pagkatawag ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya ay hindi nababago, hindi inaalis, hindi binabawi ng Diyos. Irrevocable. No? So, ang Panginoon nagsabi na sa Bible, Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Kaya ang argument, ang tanong ito eh, kaya ba naniniwala na ang Diyos pa tumatawag hanggang ngayon? Na mga tao may mga calling na itinalaga ang Diyos sa kanila. Isasagot nila, yes. Kung tinatanggap nyo, meron pang calling, bakit nyo naman aalisin at babawasan yung gifts? Magkasama yung gifts at calling, hindi yan naghihiwalay. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Ano pa sabi? Hindi nagbabago. Bakit nyo binabago? Sasabihin nyo, wala na apostles and prophets. Kayo nag-aalis. Kayo ang bumabago. No? Ang linaw-linaw niyan eh. Kung aalisin nyo ang gifts, alisin nyo na rin ang calling. Pag inalis ang gifts and calling, sino pa maliligtas? Huminto na ba ang Diyos sa pagtawag ng mga maliligtas? Huminto na ba ang Diyos sa pagtawag ng mga gagawin niyang apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher? Mga callings yan eh. So, hindi pa. So, kung hindi pa huminto ang calling, hindi rin dapat huminto ang gifts dahil magka-partner yan, kambal yan, gifts and calling. Hindi ka pwede mag-function sa calling mo without the gifts. At hindi naman pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos ang gifts na hindi ka pa tinatawag ng Diyos. Yes. No? So, kung merong gifts, may calling. At kung may calling, may gifts. Hindi yan nawawala at kailanman hindi yan nawawala habang tayo nasa mundo. Isa pang talata, 1 Corinthians chapter 1, verse 6 hanggang 7. Just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, so that you are not
lacking in any gift as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Okay, expound natin, tagalogin natin. At meron daw tayong patotoo patungkol kay Kristo na ito'y kino-confirm na na kailanman hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob. Kaya yan ay kaloob ng 9 gifts of the Spirit, kaya yan ay kaloob ng 5-fold ministry gifts, kaya yan ay kaloob ng salvation. Hindi nagkukulang, hindi nagbabago ang Diyos sa pagbibigay ng kaloob because the God whom we serve is a good God. He is a giver. Mahilig siya magbigay. Ang taker, the thief, the taker, magnanakaw ay si Satanas. Ang Diyos, tagapagbigay. O, linawin natin ha. Sino ang tagapagbigay, ang giver? Ang ating Diyos. Sinong tagakuha? Taganakaw, tagabawi? Si Satanas. Okay. Kanino tayo panig? Panig ka ba sa Diyos o sa Diablo? Pag panig ka sa Diyos, pumapanig ka doon sa katangian ng Diyos na He is a giver. Pag panig ka kay Satanas, papanig ka doon sa katangian ng Satanas na siya'y magnanakaw, mangunguha, mambabawi, mangunguha ng ibinigay ng Diyos. So kung si Satanas ang mangunguha, mga alis, magnanakaw, ang Diyos naman ang tagapagbigay. O ano yung ating pinag-uusapan sa paksang ito? The gifts of God. Ano-anong gifts of God? Ang gift of the Father, ulitin ko, is the gift of salvation. Ang gift ni Jesus, 5-fold ministry gifts. Ang gifts of the Spirit, the 9 gifts of the Spirit. God is a giver. Sino yung gustong alisin ang mga gifts na ito sa church? Si Satanas. Bakit mo ipinangangaral na may mga inalis ang Diyos na mga kaloob sa church? Kanino ka ba talaga panig? Sa giver o doon sa taker? Pagka sinabi mong may mga nawala, may mga inalis na ang Diyos, abay kinokontra mo ang Diyos, walang inaalis ang Diyos. Nagsisinungaling ka. Kinokontra mo ang Diyos. Pag sinabi mong may mga kaloob na inalis na ang Diyos, sa iyo lang yun. Ang Bible nagsasabi, walang inaalis ang Diyos. The gifts and the calling of God are irrevocable. At sabi pa dito sa litera, 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, so that you are not lacking in any gift as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang tanong, kailan matatapos yung hindi tayo papagkukulangin ng Diyos? Kailan matatapos ang mga gifts? In other words, kapag ka daw dumating si Jesus, kapag nahayag ng muli si Jesus, as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ, na-reveal na ba uli si Jesus? Bumalik na ba siya? Hindi pa. At yun we are eagerly await for His return, for His revelation. Kailan pagdating niya? Kailan? Sa rapture of the church. Iba po yung second coming. Iba pa yun. Sa rapture of the church, aakit na tayo sa langit. So, anong gagawin pa ng gift sa lupa kung umakit na tayo sa langit? Yung may daladalang gifts, itinangay na nga sa langit. Ang mga tapat na apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, tinangay na sa langit. Yung mga pinagkaloob ng 9 gifts of the Spirit, tinangay na sa langit, na-rapture na tayo. So, meron pa ba at that time, meron pang gift sa lupa? Ay, wala na. Daladala natin eh. Yan yung sinasabi dito na konfirmado, meron pa totoo at ito'y confirm na kailanman, confirm kay Kristo na kailanman hindi tayo papagkukulangan sa anumang kaloob. So, walang bawas, walang kulang ang kaloob. Sino ba nag-aalis? Yung kakampi ng mga alis. Kakampi ni Satanas. Kaya kung nandun ka sa paniniwala na may mga tinanggal ang Diyos na gifts, kakampi ka nung manananggal. Yes. Di ba? God is a giver. Sino ang taker? Sino nag-aalis? Sino magnanako? Si Satanas. Kalinaw-linaw ng mga talatang ito na walang inalis ang Diyos. Tapos sasabihin mo, may inalis. Di kakampi ka ni Satanas. See? Hindi po ako nagsabi nga na hindi ako nagagalit sa inyo. Ang salita ng Diyos.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? Now, itong ating pinag-aaralan ito, fivefold ministry gifts, so, linawin lang natin. Bigyan ko yung idea. Ano ang apostle? Ang apostle ay illustrate natin sa kamay, ano? Sa 5 fingers ito, itong pinakamalaki nito ang apostles. Ang apostle, ministry of apostle. Itong hintuturo, turo, ito yung prophet. Itong hinlalaki, pinakamatangkad, itong evangelist. Itong ring finger, ito yung pastor. Ito yung hinliliit, ito yung teacher. Bakit? Sa lahat ng pagkuha natin ng bagay-bagay, laging kasama ang hinlalaki. Laging kasama. Kaya mo bang hawakan ito na ano, wala hinlalaki? Bay, babagsak to. Kailangan kasali ang hinlalaki. Lahat ng trabaho, laging kasama ang hinlalaki. So, laging kasama. Ako po nagkaroon ng trigger finger. Hanggang ngayon, pinapagaling ko pa sakit Pangalawang beses ako nagkaroon trigger finger. Yung una, yung binuhat ko yung mabigat na balde. One hand lang. Sinubukan ko yung lakas ko. That was, 3 years ago yata yun. Ngayon naman, nung lalagay ako ng gasol, hinigpitan ko ng kamay ko. Ginamit ko rin itong thumb. Nako, kinabukasan, namaga, trigger finger. Minamasahe ko. So, sa lahat ng gagawin, kasali yung lalaki. Bakit? Ganyan ang ministry ng apostles. Ang isang apostle, bago yung maging apostle, naranasan niya na mag-function o mag-flow sa anointing ng prophet. Naranasan niya mag-flow sa anointing ng evangelist. Naranasan niya mag-flow sa anointing ng pastor. Naranasan niya mag-flow sa anointing ng teacher. Kaya kilala niya, alam niya ang function ng lahat ng yan at ngayon na-promote siya to be an apostle. Kaya ang apostle ay troubleshooter sa church. Pag may mabigat na problem sa church, ang taga-solve niya, kung may apostle, ay apostle magbibigay ng liwanag. At siya ay matured enough para isaayos niya yung mga nangyayaring kaguluhan o problem sa doctrine. Tagagawa ng doctrine, ang apostles and prophet. Yes, tagagawa at tagapagpatibay, tagapaglinaw ng doctrine sa church. Ministry of Apostle and Prophet. Yan pa naman dalawang mahalaga yung inalis. Inalis ng Diablo. So, very weak ang church. Kaya walang unity ang church. Panahon pa ng Reformation po inalis na yan. At hanggang ngayon, dala-dala ng mga Protestant yan. Kailan lang ni-restore ng Panginoon yung kaliwanagan niya na ma-enlighten ang body press na, hey, hindi ko pa inaalis sa apostle prophet. Ito pa yan. Nagkaroon ng malaki revival sa Pentecostalism, mga charismatic movement. Kaya ang umi-embrace lang ng apostle prophet ay mga Pentecostals at mga charismatic, mga continuationists. And the rest, nire-reject yan. Kasi nga, naman nila sa Reformation. Ang cessationism, nagsimula yan kay John Calvin sa Reformation. At si John Calvin daw ang gumawa ng doctrine ng cessationism. At sa kanya rin nagmula yung Calvinism. Okay. Now, so itong hinlalaki, laging alam niya lahat kasi naranasan niya lahat yan. Bago siya na ipinurong ng pang-apostles, dumaan siya sa napakahirap na dadaanan, naka-experience siya katakot-takot na pagsubok. Pero dadaanan niya yung anointing prophet, evangelist, pastor, teacher. Okay. Alam niya yan. At siya troubleshooter. Ngayon, ang hintuturo, ministry ng prophet. Anong ministry of prophet? Lalo na sa Old Testament, tinuturo yung kamalya, you must repent. Sa Old Testament, puro repentance ang word of God. Kasi nga, antigas sa ulo ng Israel, laging bumabalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, ang karamihan na prophetic word ng prophets ay repent, come back to God. Iwan yun, Diyos-Diyosan.
Kung hindi, bibigay ko kayo sa inyong mga kalaban. Ganyan eh, on and off, on and off. Okay. Ngayon, pero hindi lang yung ministry of prophets. Ang ministry of prophet ay nagpa-prophet siya, of course, ng pagbuhos ng pagpapala ng Panginoon, pagpapatibay, comfort. Maraming ministry of prophets sa Old Testament. Ngayon, pagdating sa New Testament, medyo may malaki pagkakaiba, ano? Ang ministry ng prophet sa Old Testament at sa New Testament. Sa Old Testament kasi, ang prophet ay prophet to the nation of Israel. Okay? Then, kung magpa-prophesy man sa Gentile nation, connected pa rin sa Israel. Yeah, under the New Testament, ang prophet ay prophet sa church. And the church is the nation, the people of God. Theocratic government sa church. So, sa Old Testament, nation Israel, sa Old Testament, sa New Testament is the church. Therefore, ang mga prophets gagamitin ng Diyos sa church. Inside the church. Di ba, merong prophet to the nation? Pwede rin. No? Pero ingat ka sa pagpaprophesy kasi maraming gumagalang prophet eh. Mga totoong prophet naman kaya hindi nila naintindihan yung talagang ministry ng New Testament prophets. Kaya ginagaya nila yung ministry ng Old Testament prophets na nagprophesy ng doom, prophetic word sa nation. Merong ganyang na foreigner na prophet, papunta-punta sa Pilipinas doon. Pinrapisay ang Pilipinas na marami raw Diyos-Diyosa, marami raw adultery, fornication, immorality at kasamaan at pati President Duterte binanggit din. Parang lahat tayo napakamasamang tao. Sabi ng kaibigan ko na prophet ba't hindi niya sabihin sa kanyang bansa? Di hamak na sa kanyang bansa, mas talamak ang Diyos-Diyosan. Doon niya prophesy yun. At so sabi ko, hindi ko tinatanggap yung prophetic word niya kasi ginagaya niya yung prophet of doom. So, under the Old Testament, iba naman yun kasi ang Israel kakasal. Dito naman sa New Testament Church, most of the time, ang prophet ay gumagamit ng prophetic word for edification, exhortation, and comfort, sabi ni Paul. No, for edification, exhortation, and comfort. Sa ikatitibay, ipangangaral, ikapagbibigay payo sa church. Pero, ganun pa man, hindi lang yun ang ministry ng New Testament prophet, nagpa-prophesy din ng mangyayari sa future. No? So, ang magiging problem sa panahon natin ngayon, especially sa mga prophets natin sa New Testament church ngayon, sa modern churches, ang mga prophets pumapasok sa politics. Pati mga politician, pinaprophesy kung sinong mananalo, kung sino, naku po kako, hindi nito naintindihan ang New Testament prophets. Prophet ka sa church, hindi ka prophet sa politics. Yung iba naman, pinraphesy yung artista, sa Hollywood. Hindi ka prophet sa mga artista. Hindi ka prophet sa Hollywood, prophet ka sa church. Nandoon ka sa loob ng church, patitibayin mo ang church. Bibigyan mo ng warning ang church. Ikaw yung nakakakita in the realm of the Spirit. You have the word of wisdom, word of knowledge, discerning of the Spirit, plus gift of prophecy. So, saka natin bigyan ng exposition pa ang prophet. Then, itong gitna ay pinakamahaba sa lahat, evangelist. Ang evangelist, malayo ang nararating. Ang evangelist, nag-evangelize sa mga unbelievers. Siya yung malayo ang nararat, kaya pinakamatangkad Ito namang ring finger, ang mga pastor ay kasal. Kasal sa church, hindi ka pwede umalis sa church. Pag ikay ginawang pastor, kagaya ko, 40 years na mahigit ako sa church, hindi ako makaalis sa church. Married ako sa church. Lumago, lumaki, lumiit ang church, o lumago, o kahit maging mega church, o kahit maging maliit na church, hindi ako pwede magbitaw sa pagiging pastor sa church. Kasi yan ang mandate ko, yan ako tinawag, at kamamatayan ko na yung calling ko, hindi ako aalis sa church. Satanas, gusto ako alisin sa church.
Ang daming attack, paninira, kung ano, tapos sakit, karamdaman, kahirapan mo. Naku, hindi ako matitinag niyan. Dahil ang pag-ibig ko sa Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa lahat ng mga persecution, sa lahat ng test and trials, sa lahat ng sufferings. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ko kay Kristo at ang pag-ibig ni Kristo sa akin. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Di ba? Yan sabi sa Romans chapter 8, verse 35 hanggang 38. Okay, so, ang pastor married sa church, kaya nga, ding finger. Ang hinliliit, ito yung nakakapasok sa tenga, sa ilong, kung sa nakakalikod niya kung kalalima ng tenga, Ito yung nakakasaliksik ng kalalima, teacher. Teacher. Ito yung nakakapagturo ng detail ng salita ng Diyos. Okay, balikan natin apostle. Ang apostles, ito po yung siya ay church planter, pumapasok siya sa territories na hindi pa napapasok ng gospel. See? At ang mga apostles, even the prophets, may mga signs, wonders, and miracles siya, may power siya, kasi sila yung unang humaharap sa mga makukulam, sa mga witches, wizards, sa mga ahente na satanas, sa mission field. Naku, yung mga missionaries, nagpa-flow sila sa apostolic ministry. Not all missionaries are apostles, but all apostles are missionaries. Okay? Sabi ng mga apostles, sabi ng mga nag-mission nako, pag ikay nasa mission field, unang makaka-enkwentro mo, mangkukulam, haharangin ka, mga ahente ni Satanas. Okay? Saka natin pag-usapan, ang daming testimony patungkol dyan. So, yan po, minsan, ito another illustration, illustrate ko ito sa inyo. Sa isang malaking gawain, kwento lang po ito, kwento. Sa isang malaking gawain, bibigyan ko kayo idea sa pamagitan ng istorya nito. Nagsama-sama, nagkita-kits ang apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ngayon, nagkaroon ng joint fellowship ang mga churches, malaking gawain. Eto na. At binigyan ng opportunity ang the prophet para magsalita. By si prophet, may dalang pumpkin. Yung malaking kalabasa, at may dalang baseball bat. At sabi niya, ito ang sabi ng Panginoon. Wawasakin ng Diyos ang mga mangkukulam sa lugar na ito, sa lupain nito, at itataguyod ko ang aking salita sa lugar nito. Nag-prophesy na si prophet, at hinataw niyang bigla ang pumpkin ng baseball bat at sabog yung pumpkin doon sa stage. At pag upo na ng prophet, iiling-iling si evangelist, prophet, hindi ko nagustuhan, hindi hindi maganda yung ginawa mo. Bakit? Nagkalat ka. Pwede mo naman sabihin yun na hindi ka na nagdala ng pumpkin o ng baseball bat at hinataw mo. Hindi na kailangan. Just preach the word of God to the unbelievers. Sabi ng evangelist. Nagtalo nga yung dalawa. Sabi niya, hindi, para maliwanagan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ganito pagdating. Sabog ang mga kapangyarihan kadilima. Hindi, nagkalat ka lang. Nagtatalo yung dalawa. Dumating yung nakisabat yung teacher. Ano bang problema? Kasi ito si the prophet, nagkalat. Hindi, ito si evangelist kasi nagtatalo sila. Sabi ng teacher, alam nyo, pareho kayong mali. Dapat, ikaw, kaya evangelist, sigaw ka na sigaw. Huwag mo na sigawan yung mga tao. Pwede mo namang kausapin. Ituro mo na lang in details yung dapat ituro na salita ng Diyos. Kaya, prophet, hindi ka na dapat magkalat nga. Ikaw na evangelist, hindi mo na kailangan sumigaw rito. Dapat maituro mo salita ng Diyos na malinaw at hanggang sa naintindihan nila ang kalaliman ng salita ng Diyos. Naku, nagtalo-talo na yung tatlo. Then, pumasok sa eksena yung pastor, mga
kapatid, magmahala na lang tayo. Ano bang problema? Nagtatalo-talo tayo. Ito, ikaw, pastor, puro kapag mamahal nagkakagulo na kami dito. Naku, yung apat nagtalo-talo. Then dumating yung apostle. Mga kapatid, napansin ko, nagkakaroon kayong kaguluhan dito. Kasi ganito si the prophet, kasi si evangelist ganito, kasi ito, si Tito, si pastor naman wala yatang, kundi mag-ibigan tayo. Kaso may problema, dapat ayusin kasi, sandali lang. Then, pinaliwanagan sila ng apostle sapagkat one time naging prophet siya, one time naging evangelist siya, one time naging pastor siya, one time naging teacher siya. Sa kanya karanasan, naranasan niya lahat ang buhay niya. Ngayon, alam niya mag-troubleshoot. Naku, ganito yan, mga anak, mga minamahal na kapatid. Ganito yan. At pinaliwanagan, at sa kanyang pagpapaliwanag, naliwanagan yung apat. At again, nagkaroon ng unity yung apat at muling bumalik ang pagmamahalang, pag-uunawaan. Dahil nagbigay liwanag at paliwanag ang ministry ng apostle. Ngayon, tinanggal ang apostle, kaya at ang prophet, kaya nagkakagulo sa body of Christ. Siyempre, hindi naman lahat, pero marami gulo talaga. So, yun po yung ilustrasyon. Ganun kahalaga yung ministry of apostles and prophet. Okay. Si Satanas, alam nyo, galit na galit siya sa Diyos. At galit siya sa tao. Every time na makita ng mga tao, naalala niya ang Diyos. Because when God created man, He created man in His image and likeness. Larawan tayo ng Panginoon. We are not God, but we were created in the image and likeness of God. Kaya galit si Satanas sa atin. Kahit sa kanya mga ahente, mga mangkukulang, galit din siya. Ngayon, gustong-gusto niyang alisin itong all the gifts, gusto niyang alisin. Kaya lang halata, hindi niya pwedeng biglain, kaya inuunti-unti niya, inuunti-unti. At sa pagpaunti-unti na yun, kaso nahalata pa rin siya. Kagaya na yun, halata natin. Ba't niya inalis sa apostle, prophet? May sinabi ba ang Diyos na alisin ng apostles and prophet? Yung argument na, kasi sinet na ng apostle prophet yung foundation sa church. Sila ang nagset ng foundation, kaya dapat alisin na ang apostle prophet. Saan sa Bible, sinabi ng Diyos na kapag naiset ng apostles and prophet ang foundation sa church, aalis na ang ministerial gifts ng apostle and prophet. Where in the Bible can you find those scripture? Meron bang scripture that will support your argument? May sinabi ba ang Diyos na kapag naiset ang foundation, aalisin na niya ang ministry ng apostles and prophet? May sinabi ba ang Diyos na in a certain specific time na in God's perfect time ay aalisin na niya yung gusto niyang alisin? Kalimitan po ang kinukot yung 1 Corinthians chapter 13 verse 8 na sinabi, tongue will cease, prophecy mawawala, lumang argument yun, na-debunk na po yun Hindi pwedeng gamitin yun. Kasi yung panahon na yan ay tumutuko yan sa future pa, hindi itong pagkabuo ng Bible o ng pagkabuo ng 66 books. Hindi yan. Hindi yan yung perfect time na tinutukoy sa 1 Corinthians chapter 13 na maglalaho ang prophecy at tongues. Pag dumating yung pagkabuo ng Bible, saan sinabi dyan na pag nabuo yung Bible? Wala naman sinasabi. Ang sinasabi dyan, pag dumating yung perfect, ano yung perfect? Yung pagkabuo ng Bible. May sinabi ba ang Diyos perfect pagkabuo ng Bible? At makikita raw natin na face-to-face. Saan ba ginagamit yung word na face-to-face?
nung ang Diyos nakipag-usap kay Moses, sinabi sa Bible, and God talked to Moses face to face. So referring lagi yung face to face sa harapan na pagpapakahig ng Diyos, yung makikita siya, makikita ng bawat isa face to face. So saan patungkol yung 1 Corinthians chapter 13 na kinukot na panlaban ng mga cessationist, sinasabing tapos na ang mga gifts of the Spirit? Patungkol saan nyo? Hindi patungkol sa pagkabuo ng Bible. Yun ay patungkol pagdating natin sa presence ng Diyos, makikita natin ang Diyos face to face. Yun ang perfect na sinasabi. May perfect ka na ba ngayon? Hindi pa. Perfect time na ba tayo ngayon? Hindi pa rin. Kailangan perfect. Pagdating natin sa heaven, yun ang perfect. Heaven is a perfect place. Okay. Saka na yan, ano? So, siningit ko lamang po yan. So, kaya ang ginagawa ni Satanas, bawasan ng bawasan. Ngayon, dumating na siya, natanggal niya yung successful siya, apostle, prophet. Ngayon, tinanggal naman niya yung 9 gifts of the Spirit. Wala na raw gifts of the Spirit. Sa ibang churches, tagumpay siya. Pero hindi tayo papayag. Dahil alam natin ang salita ng Diyos. Walang sinabi sa Bible na aalisin ng Diyos ang 9 gifts of the Spirit or any gifts na binigay ng Diyos. Kung tatanggalin mo ang 5-fold ministry gifts o alin man sa 5-fold ministry gifts, apostle, prophet, at kung tatanggalin mo ang 9 gifts of the Spirit, hindi mo tanggalin yung gift of salvation. Lahat ng yung gifts, the gift of the Father, gift of salvation. The gift of Jesus is the 5-fold ministry gifts. The gift of the Holy Spirit is the 9 gifts of the Spirit. Bakit mo tatanggalin? Kakampi ka ng manananggal. Ang Diyos at tagapagbigay, si Satanas ang tagatanggal, tagabawi, tagakuha. He is a thief. Sa loob ng napakahabang panahon na pagnakawan ni Satanas ang church, napakalaking advantage ng body of Christ if you will believe and use the gifts, all the gifts of God. Hindi lang ang gift of salvation, kundi the 5-fold ministry gifts and the 9 gifts of the Spirit. Ang laking advantage sa church. Why? Sapagkat ang gifts na yan, the 5-fold ministry gifts, as well as the 9 gifts of the Spirit, are both weapon for spiritual warfare. Next week, siguro talakayin natin yung 9 gifts of the Spirit. So, mapalad ang church kapag meron silang apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, kompleto. You have all the weapons for spiritual warfare. So, ang 5-fold ministry gifts po ay spiritual weapon na binigay ng Diyos sa body of Christ. So, kung meron ka sandata na ma-powerful, nuclear warheads, may katatakutan ka ng ng ibang bansa. Yun yung pinagmamalaki ni Putin . Ang Russia ang merong pinaka-powerful daw na nuclear warhead. Medyo nakakatulala yung ganung mga ngayon, nasubukan yung weapons ng Russia na ginamit niya sa Ukraine. Marami pala mga weapons ang Russia at yung pala mga tangke at yung mga bomb nila, mga weapons nila, palpak. Dahil yung mga gumagawa, yung kinokorrupt yung mga weapons, minsan walang laman. Paniwala yung mga sundalo na protektado sila nung mga equipments, mga weapons, tapos wala palang laman dahil kinokorrupt, binubulsa. Tapos yung mga tangke nila hindi ganun palakatibay. Unlike sa mga American na tank na high-tech ngayon, kahit pasabugan mo, hindi basta sumasabog. Palang tangke ng Russia, pag binomba mo, sabog na sabog . Kaya ang dami nilang nawasak na tangke para aeroplano sa war niyang between Russia and Ukraine. Pero nung sinabi niya, very proud si Putin nasa amin ng powerful na nuclear warhead. Nayanig yung buong bansa, Pero yung pala, hindi totoo sa reality. Hindi, reality ng war. Doon nagkasubukan. So, ganun din dito, na
takot si Satanas sa mga weapons ng Diyos na binigay sa church. At isa sa mga powerful weapon na binigay ng Diyos sa church, sa body of Christ, is the weapon, spiritual weapon ng fivefold ministry gifts. Okay? So, kung ikay tinawag ng Diyos na maging apostles o prophet or evangelist o pastor, teacher, isa ka sa spiritual weapon ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa church, sa body of Christ. Magpagamit ka sa Diyos. Isa kang nuclear weapon in the realm of the Spirit. Sabog ang alaban natin, Satanas, sa pamagitan mo. You are a powerful weapon na dala-dala ng body of Christ. So, ang fivefold ministry gift na minamahal, ito po pinakamataas sa calling. Ano? Huwag ka na kumandidato ng presidente o mayor o congressman o ano pa. Huwag mo nang nasayang yan at huwag mo sabi promotion sa iyong pag nanalo ka dyan. Hindi. Matagal ka nang pinromote ng Diyos. You're a pastor. No? You're a pastor o kung ano ka man, nagpapansyo ka sa isa ka sa fivefold ministry gifts, ikaw yung may pinakamataas sa posisyon. Mas mataas ka pa sa presidente. Mas mataas ka pa sa kanina mang hari sa mundo. Bakit? Kasi ang nire-represent ng fivefold ministry gifts is the Lord Jesus Christ. Ministry yan ni Jesus na ibinahagi sa body of Christ. Si Jesus, ang ministry niya ay siya ay apostle, siya ay prophet, siya ay evangelist, siya ay pastor at teacher. At yung kanyang anointing and calling yan, ay yung kanyang anointing na yan, ng fivefold calling na yan and gifts ay ibinigay niya sa body of Christ. At siya namimili kung sino ang babagay na magpapunction o bibigyan niya ng kaloob niya. Hindi ako namili ng pagiging pastor. Hindi ka pwede mamili. Ang Diyos ang pipili sa iyo. Ang Diyos namimili ng tao for service, for ministry, for assignment, for mandate. Ito hindi maintindihan ng mga Calvinism o ng mga Calvinist. Pero ang Diyos hindi namimili pagpatungkol sa salvation. Ang salvation often para sa lahat. At ang tao ang hinihintay ng Diyos na lumapit at sumampalataya kay Jesus. Amen. Sa salvation, tayo ang magdidesisyon if you're willing to believe and accept Jesus to be your Lord, God, and Savior. Pagdating naman sa ministry, sa fivefold ministry gifts, ang Diyos ang namimili kung sino ang babagay. Okay, malinaw na po ba? Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa another weapon for spiritual warfare na amin po pinag-aralan sa gabi nito. Pagpalain mo na may bahagi ng mga kapatid ang recorded video na ito, Panginoon, sa mga kaibigan, sa mga friends, sa mga relatives, sa mga churchmates, sa mga kaibigan, pastor. Lord, maraming po salamat. Patuloy mo i-anoint ang video na ito at Panginoon, patuloy mo abutin yung gusto mong abutin through this video. Maraming po salamat sa mga kapatid na nagpapagamit po sa iyo in sharing this video and sharing the gospel, the word of God. Thank you, Father God, sa muli namin pag-aaral next week. Pagpalain mo ang bawat isa. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless everyone. Amen.